Bakit nga ba nakakatakot ang talim ng sundang? Higit pa sa isang sandata, ang bawat sundang ay isang testamento sa sining ng panday, isang pamana ng katapangan, isang tradisyon na nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Dito sa San Rafael, Talakak, Bukidnon, nakilala ko si Mang Roberto, isang ama, isang asawa, at higit sa lahat, isang panday. Ang kanyang buhay ay nakasentro sa paggawa ng sundang. Ito ay isang talento na siyang bumubuhay sa kanyang pamilya. Sa mga tribong Igaunon, salsal ang tawag sa paggawa ng sundang. Ipinakita sa akin ni Mang Roberto ang ilan sa kanyang mga ginagawang sundang. May umorder daw nito at kapag matatapos sa susunod na mga araw, saka i-deliver ang mga ito sa kalapit na bayan. Magalang. Maingat na pinuputol ni Mang Roberto ang kahoy. Ito ay para sa hawakan ng sundang. Ang tawag sa bahaging bakal na ito ay crossguard o gwardyamano. Layunin ng gwardyamano o crossguard na protektahan ang kamay mula sa pagkadulas habang ginagamit ang sundang. Nandun mapurma na dayon sa mong gusto mapurma. Ipinakita sa akin ni Mang Roberto ang ilang mga patag na bilog na bakal na ginagamit sa paggawa ng bolo. Hindi ko alam ang tawag sa mga ito, pero namangha ako dahil alam kong hindi madali ang proseso. Ganito kaingat si Mang Roberto sa pagdidisenyo ng bawat hawakan. Kitang-kita ang pagmamahal sa kanyang trabaho. Matapos idisenyo ang hawakan ng kutsilyo, maingat ni pinumpunasan ni Mang Roberto ng varnish ang bawat sulok nito. Sa loob ng hurnong nag-aapoy, isang nakakakilabot na proseso ang nagaganap. Makikita natin kung paano binabago ng apoy ang bakal. Hinuhubog ang isang sandata na may kapangyarihan. Pila na ka minuto ang pagsubukol, ang pagbutang sa kalayo? Sobra ra isa. Sobra isa ka minuto. Baka, pero kami nipis. Mga isa nga rin sa minuto. Oh, charot lang ba? Pagkatapos ng pagpapatibay sa apoy, ang talim ay ilulubog sa tubig. Ito ang proseso ng pagpapatigas na nagbibigay ng lakas at tibay sa bakal. Paulit-ulit na ginagawa ni Mang Roberto ang proseso hanggang sa ito ay maging perpekto. Parang isang sayaw ng apoy at tubig
Paulit-ulit na binabalikan ni Mang Roberto ang pagpapatigas ng talim hanggang sa maisilang ang isang matibay na sundang o kutsilyo. Sa isang malakas na hampas, susubukin ni Mang Roberto kung sapat na ang tigas ng kanyang bolo. Ang kawayan ang magiging saksi sa kalidad ng kanyang trabaho. Kung pahinayan ni mo dire, diha. Maghina itong dito nga kalayo. Pero pagkos gani mo to, mabunyog ang kalayo. Tumingin ako sa listahan ng mga umorder ng sundang kay Mang Roberto. Kitang-kita na marami ang naghihintay ng kanyang mga gawang bolo. 500 ka sundang, 700 ka tinabunsod. Madalas sunod-sunod ang trabaho ni Mang Roberto, mula umaga hanggang gabi. Pero may isang bagay na laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Kape. Kahit naabala, hindi niya nakakalimutan ang kanyang kape. 3 hanggang 5 beses sa isang araw para lang mapanatili ang sigla at makapagtrabaho ng maayos. Pagbakod na ako ganiya kadlawon pangapi. Pag human ako tabas aning mga cutter sa siminto, ato na pod. Ay ako nagsugod og dukdok. Nakita na natin ang pag-init sa hurno at pagpapalamig sa tubig. Pero bago ang mga hakbang na iyon, may isang mahalagang proseso na ginagawa si Mang Roberto. Magbalik tayo ng kaunti. Dito nagsisimula ang lahat. Narito ang unang hakbang sa paggawa ng sundang. Pinapalo ni Mang Roberto ang bakal gamit ang martilyo matapos itong painitin. Ang prosesong ito ay nagbibigay lakas at hugis sa talim at mahalaga para sa kalidad ng sundang. Si Mang Roberto, isang magaling na artisano. Pero, sa kanyang mga libreng oras, tumutugtog din siya ng gitara. Sa kanyang mga kamay, nagiging matalas ang bakal. Sa kanyang puso, lumalabas ang musika. Hindi lang basta-basta ang paggawa ng bolo. Kailangan ng legal na pahintulot mula sa DTI. At si Mang Roberto, mayroon ito. Kaya sigurado siyang maayos at legal ang kanyang negosyo. Una, hapit ko ani dakpa sa pagpamanday. Pero karon na anak ko'y permit. Dismiss permit. Dilukat yun na ako nito sa munisipyo. Sa Talakag. Simula sa pag-init ng bakal hanggang sa pagiging talim, hindi madali ang paggawa ng bolo. Pero para kay Mang Roberto, ito ang kanyang buhay. At sa kanyang mga kamay, makikita ninyo ang pagmamahal, ang dedikasyon, at ang totoong kahulugan ng isang artisano. At ang mga kwentong tulad nito, ang dapat nating ipamahagi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako si Ken. At sana, makatuklas pa tayo ng mga sining na nagpapaalala sa ating pagiging Pilipino. Ken Stories, kwento ng bahay.